Ino-attach niyo po siya sa kasamaan. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang nalimuyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa tong liham na umaasang mata mong mapabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y iligawan na yan lang nakadama ng wagas na pagmamahal. Nakakayamot ang bansang ito. Halatang iba pamamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa, Indio ang nakatira dito. Akong nagsilbi at nagtiis sa pagdidildin ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang isang koro-poroko. Ngunit nang umalis ako ay ilang matatanda at Hermanos at Hercanos ang naghatid sa akin, mga walang utang na loob. Handaan kayo, Padre, sapagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng mga Indio. Tama siya, Reverenda. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang hindi itinuturing ni Tiago ang sarili na bilang Indio. Malayong-malayo na siya sa ginoong mga walang galang na tao. Paano naman kung hindi kasing saklap ang sa inyo ang sa amin? Nako, sigurado akong nagsasayang ka lamang ng pera sa pagpunta mo rito. Wala kang ibang kakainin kundi tinola sa mga handaan at matutulog na hindi nasisiyahan. Ikinululugod kong ipakilala sa inyo ang anak ng aking nasirang kaibigan na si Don Rafael. Sino kaya ang kasama ni Kapitan Tiago? Siya si Juan Crisostomo Ibarra. Galing siya sa Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Ikinalulugod ko pong makilala kayong lahat. Aba, Padre Damaso, ang puro ng San Diego. Ikinagagalak ko makilala ang matalik na kaibigan ng aking. Mukhang nagkakamali ata ako. Patawad, Reverencia. Hindi ka nagkakamali, Iho. Ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ang iyong ama.
taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang nakalimutan mo na ang iyong bayan. Sa totoo po niyan, tila ang aking bayan na naalimot sa akin. Yung pinuntahan, sana maganda o tumatak sa iyong isipan. Patawarin mo, Ginoo. Ngunit, bukod sa inang Espanya, wala na akong naibigan pa, kundi ang ating bansa. O ba iyan, Hombre? Oo, Doña Victorina. Kahit kailanman ay hindi ko makakalimutan ang aking bayan. Oh, ikaw pala yan, Signorito Ibarra? Yes, Isabel. Nais ko lang pong makausap si Maria Clara. Ay, nandyan sa loob. Halika, tuloy ka. Ibarra, mabuti naman at bumisita ka muli sa aming tahanan. Magandang tanghali, Don Tiago. Nais ko lang pong makausap si Maria Clara. Si Maria Clara, Isabel, samahan mo muna si Senyorito Ibarra sa silid ng azotea upang makita at makausap niya ang aking pinakamamahal na anak. Nandito ka na sa pintuan ng Sophia. Maaari ka nang pumasok. Maraming salamat, Isabel. Tagal na nating nawali sa isa't isa. Ngayon lang tayo muling nagkita. Labis akong nalulungkot sa 7 taong hindi tayo nakita. Maswerte ako at naipagkasunhan ng ating magulang na ipakasal tayong dalawa. Kung hindi na ako makikita ng babaeng katulad mo. Napakatamis ng iyong gilak sa istorya. Siguro'y dahil dyan ay nabihag ang maraming kababaihan sa mga bansa sa iyong napuntahan. Pakagandang ganda ng Diyos ng aking pinupunta. Bakit nahanap ako ng iba? Hindi ako makapaniniwalang sinasara mo ang iyong mata pagdating sa ganda ng dilag sa ibang Europa. Tawad aking sinta, ngunit kailangan ko nang lumisan sa iyong piling. Bukas ay Todos los Santos, kaya kailangan kong pumunta sa isang tao doon upang tulungan ako bukas. Yan ko Ibarra, namoy makapaglakbay ka na ligtas at matiwasan. Paalam ako. Nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Tiago, sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Ngayon, hindi ka naman nakaranas na umibig, hindi ba? Tiago, ako'y tigil-tigilan mo nga. Hindi ako manhid sa dating manliligaw. Kung ikaw ay nababagabag, magtulos ka ng kandila para kay San Roque at San Rafael para sa kanilang paglalakbay. Magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga rin, Isabel. Maria Clara, mukhang may pupuntahan kayo Saan ang inyong tungo? Pupunta kami ng Beaterio, Padre. Kukunin ko lamang ang aking natirang gamit doon. Sige, bueno. Kakausapin ko lamang yung ama. Naway ligtas kayong makapaglakbay. Muchas gracias, Padre. Santiago! Padre, anong sadya mo? Gusto akong sabihin importante sa'yo. Doon tayo sa lugar na walang magkakarinig sa akin. Manang mabuti ang sinabi ko sa iyo, Santiago. Iniisip ko lamang ang iyong kapakanan. Tiyan ko po, Padre. Masusunod ang iyong kahilingan. Aalis na ako.
Sabi ko na nga ba, ang kailangan ko rin ang masusunod. Ang cross po ay sinunog ko na. Ha? Sinunog? Tapos po ng kurang malaki. Ang kurang na mamalo na sa Brigarote. Nasaan ang punto ng aking ama? Bagamat wala na siya, masisiguro kung alam mo kung saan ito. Pero wala na rin po ang bangkay. Yapang isang taon simula noong nilibing diyan ang bangkay na hinahanap namin. Bakit ninyo hukayin? May isang babae na rin kaming naipalibing dyan. Para ilibing sa libingan ng mga inchik. Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Natatakot ako, umuwi na tayo. Tiyak na magagalit si inay kapag nalalaman niyang pinapalo ako. Hindi tayo pwede magkasakit. Mamamatay tayo sa gutom. Paparatang sa ating kuya na isa ako magnanakaw. Ang binabayan nila sa ating kuya. 2 piso dahil malaki ang binabawas nila sa pagmumulta. Talaga ako kuya. Ang pinakakatakutan ko baka malaman ni na ang nangyari sa atin dito. Hindi mo ba hintayin ng iyong mga anak? Sabi ni Piloso Potasio na si Crispin ay marunong magbasa at si Basilio ay uuwi sa kanyang mga sahod. Iyan mo na lang ako ng piso. Inabuksan niyo kung pinto, buksan niyo. Bakit? Ano ang nangyari? Huwag na po kayo mag-alala, inay. Crispin, nasan? Naiwan ko po sa konbento. Ano? Ano ang nangyari? Bakit naiwan siya sa kumbento? Hinuli siya ng sakristang mayor kasi pinagbintangan siya na nagnakaw. Sa takot ko, tumakas ako sa konbento. Oh, mahabaging Diyos! Iligtas mo sana ang aking mga anak! Maaari ko pang makausap ang pura. Hindi siya maaaring kausapin sapagkat may sakit siya. Ay, maaari ko bang makausap ang aking anak na si Crispin? Si Crispin? Hindi ba't umuwi na siya sa inyo? Si Basilio lang ang umuwi doon. Naiwan nga rito si Crispin, pero pagkatapos ng kanyang pagnanakaw, ay tumakas na rin siya. Hanggang ngayon ay nahanap pa rin siya ng mga Guardia Civil. Ano? Sa takot ni Sifa na baka mawala ang kanyang mga anak, ay hinanap niya ito. Habang baliw na baliw si Sisa sa paghahanap sa kanyang mga anak, ay may nakita siyang punit na damit na may bahid ng dugo. Kaya mas lalo pa ito nag-alala dahil alam niyang na ang damit na yun ay ang damit ng kanyang anak. At maya-maya pa ay may narinig siyang putok ng baril na nagmumula sa kanilang bahay. Lumipas ang ilang araw, pumunta si Crisostomo Ibarra sa bahay ng kanyang naiibigan na si Maya Clara upang ipadama kay Maya Clara na labis niya itong minamahal. O aking Maria Clara, ikaw ang bumiyag sa aking mga mata. Nais ko bang hingin ang iyong mga kamay, o aking Maria Clara?
guys ha. Sige, pang apoy na ni guys. Gamay na. Mora kinakal. Masid, di ka natipin. Kasi mana mo? Balihan na ka. Malo, sorry. Saan mo ba? Lugod ko pa po yung OLC. Huwag hindi ka lito.